Okay, so magandang gabi po muli sa inyong lahat. Tayo po'y magpasimula sa pamamagitan ng panalangin. Samahan po ninyo ako. Muli po, Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama at paggabay, sa iyong patuloy na pagbibigay ng panahon at oras at kalakasan ng katawan at ng isip upang kami makapagpatuloy sa aming pag-aaral. Salamat sa mga kapatid, Panginoon, na patuloy na nagbibigay ng oras, commitment sa gawain po ito. Samahan po kami muli sa gabing ito at kami po ay malayang makapag-aral at matuto ng iyong mga salita at ito po'y mailapat namin sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. Nasa Paranaque ka pala. Malayo, medyo malayo-layo. Okay, sige. So, atin nga pong tatalakayin sa gabing ito ang Isaiah chapter 52 verses 13 and 14. Ito pong mga talatang ito ay panimula sa propesiya na para sa Mesiyas o sa Panginoong Hesus na tinatawag o dinescribe doon sa mga nakaraang talata at kabanata na nagdurusang lingkod o yung suffering servant. Simula po verses 13, 14, and then 15, and then almost the whole of chapter 53 ay tumutukoy sa kaniya. Ayan. So, yung ating mga natalakay noong nakalipas na araw, yung verses 11 and 12, medyo, ako'y nagandahang maigi dun sa mga lessons na yun, kaya medyo napahaba yung discussion at nadala ko ito sa biyaya ng Panginoon sa napakaraming bahagi. Yung verse 11, ang tema noon ay yung paglipat ng mga Israelita buhat doon sa lugar ng Babylonia papunta sa Jerusalem. And then in-apply natin sa sitwasyon nating mga tao sa kasalukuyang panahon na nagsasabi na iwanan nila yung buhay naman ng pagiging makasalanan at lumipat na sa bagong buhay. Yan yung and then ang sabi pa sa dulo ay manatiling malinis. May ginamit doon na simbolismo yung wag hahawak ng anumang bagay na marumi, which is kung ating i-apply sa buhay natin ngayon ay huwag na tayong gumawa pa ng anumang kasalanan o karumihan na hindi nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. Incidentally, hindi po itinatalakay natin sa ating preaching pag Sunday, yung 1 John chapter 1 and then sa mga susunod na linggo ay chapter 2 naman. Ayan, and then doon naman sa verse 12, dinala natin ito doon sa pag-aktwal na paglipat, yung paglaya. At doon nakita natin yung pangunguna at patnubay ng Panginoong Jesus, ng Panginoong Diyos sa mga tao na sa mga Israelita na lilipat at ikinumpara ito doon sa sitwasyon nila sa Egypt na kung saan sila tumakas at nagmamadali. Samantalang dito sa panahon ng pag-alis sa Babylonia, ito ay mapayapa kusa silang umalis dahil sila ay kusang pinalaya sa pamamagitan nga ni Haring Siro. Now, ang isang bagay na nabigyan din natin doon is yung leadership. Kasi doon sa dalawang aspeto na yon, dalawang sitwasyon, nakita natin ang leadership ng Panginoon. At na-describe doon na ang isang leader ay laging nangunguna sa kaniyang mga tao, sa mga sumusunod sa kanya at nagbibigay ng direksyon. Mahirapang manguna o magbigay ng direksyon ng isang leader kung siya'y nasa hulihan. Hindi niya nakikita yung agad yung nangyayari. Hindi niya napupursi, hindi niya na-anticipate kung ano yung posibleng mangyari. Kaya po ito yung reminder sa ating lahat, particularly mga kasama ko mga pastor at mga lalaki, ang leader ay laging nauuna. Laging nasa unahan, literally, at sa lahat ng activities lagi rin nangunguna, nag-i-initiate, nag-iisip. No, hindi yung ang totoong leader ay hindi sumasakay lamang sa suggestion, kung hindi siya mismo yung nag-iisip ng mga ideas, ng mga sistema at pamamaraan. Ito po'y karunungan na ibinibigay ng Diyos sa lahat ng itinatalaga niyang leader. So, yan po ang katotohanan. Wala pong special na tao, walang tao na napakarunong o napakatalino. Subalit ang leader na itinalaga ng Diyos ay siguradong bibigyan ng Panginoon ng karunungan sa mga bagay po na iyan. Ayan. Okay, so punta na po tayo sa verses 13 and 14. Ayan, nandiyan na rin pala si Ate Alma. Salamat po Ate Alma sa inyong pagsama. Ayan, nawa ay hindi kayo masyadong namumroblema dahil nga napaaga. Alam ko yung mga oras nito, actually preparation ito ng ng hapunan eh. Pero yan po, salamat sa inyong lahat sa inyong
pag-cooperate at sama pa rin sa ating pag-aaral. Okay, ang talatang 13 at 14 plus yung 15 nga, ito'y tumutukoy sa Panginoong Hesus. Itong 13 and 14 ay simula ng isang propesiya tungkol sa nagdurusang lingkod na parehong mapapahiya at dadakilain. So mapapansin natin dito sa mga talatang ito'y maghahayag ng mga sitwasyon kung saan yung lingkod na tumutukoy nga sa Panginoong Hesus ay mapapahiya. Subalit sa dulo, siya ay dadakilain. Kikilos siya ng matalino, masisira ang pisikal na anyo, yung kanyang pangangatawan. Subalit ang pagdurusang ito ng lingkod ay hahantong sa paglilinis ng maraming bansa at sa huli ay magdadala ng resulta ng hindi masusukat na kadakilaan. Ang talatang ito ay binibigyang kahulugan bilang isang propesiya ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, kung saan ang kaniyang pagdurusa ay para sa mga kasalanan ng iba, nahahantong sa kaligtasan. Inaring makasalanan ang lingkod, ang Mesiyas, ang lingkod na ito, samantalang wala siya kahit isang kasalanan. Dinala niya, binuhat, pinasan, kinargo niya, pinagpasakitan ang kasalanan nating mga tao at ng iba pang mga tao na kaniyang tinawag na manampalataya sa kanya. Yung sinasabi sa aklat ng Juan na ibinigay sa kaniya ng Panginoon. Oh, okay. Ang verse 13 ay, sorry, ganito ang sinasabi. Sinabi ni Yahweh, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Yan. Ang talatang ito ay nagpapakita ng isang makapangyarihan at makahulang deklarasyon or prophetic declaration na ng pagdakila at karangalan ng lingkod ng Panginoon. Ang talata ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam na nagbibigay punto at nagtuturo o nagbibigay direksyon sa isang realidad sa hinaharap kung saan ang lingkod ay iaangat sa isang posisyon ng dakilang otoridad at paggalang bilang bahagi ng mas malawak na konteksto ng aklat ng Isaias at ng salaysay ng Biblia sa kabuuan. Ang talatang ito ay nauunawaan ng marami bilang isang propesiya sa pagdating ng Kristo at ang pangwakas na tagumpay ng mga layunin ng Diyos sa pagtubos. Nagsisilbi itong pinagmumula ng pag-asa at inspirasyon para sa mga mananampalataya na nagpapaalala sa kanila ng karunungan at kadakilaan ng lingkod na siyang magdudulot ng katuparan ng kaharian ng Diyos. Nung panahon na ang lingkod na ito'y pinahirapan, hindi siya kilala. Hindi siya nalalaman ng mga tao na siya ay maghihirap o hindi siya tinatanggap ng mga tao na siya ay Mesiyas. Iilan lamang ang taong tumanggap sa kaniya. Even yung kanyang mga literal, physical na kapatid or biological na kapatid ay hindi siya tinatanggap. Hindi nabanggit doon yung paniniwala at paninindigan ni Maria at ni Jose. Hindi nabanggit sa Biblia kung inaari nila si Jesus na siyang Mesiyas o tagapagligtas. Halos karamihan ng tao ay hindi tumatanggap sa kanya. At yun nga mga Pariseyo ay nagsabi na wala namang taong mabuti na magmumula sa Galilea o sa Nazaret. Kaya papaanong itong magliligtas ng bayan ay magmumula doon sa lugar na iyon. Ay samantalang siguro yung lugar na iyon ay pawang mga masasamaang ugali ng mga tao at makasalanan, kaya sinabi ang ganitong bagay. Ayan. Subalit alam natin ang katotohanan, even yung mga apostol nga, yung 12 apostol niya, ay pawang mga pasaway, hindi makagawa ng himala, hindi makaperform ng mga trabaho na ipinagagawa sa kanila ng Panginoong Hesus. Ayan. Ang talatang ito ang simula ng pagpapahayag ng propesiya tungkol sa naghihirap na lingkod ng Diyos, na lubos na itataas pagkatapos tiisin ang kahihiyan at pagdurusa. Ang lingkod na ito ay nakikita bilang isang paunang paglalarawan sa Panginoong Hesus na makakaranas ng matinding pagpapahirap dahil sa ating mga pagsalangsang, sa ating mga kasalanan. Ngunit pagkatapos ay makikita ng kanyang mga kapatid na itataas sa pamamagitan ng kamatayan at
muling pagkabuhay. Ang kanyang pagdurusa na itinakda ng Diyos ay magbibigay ng paraan para sa marami na maging matuwid at makipagkasundo sa Diyos. Yung alam nating lahat yung sitwasyon natin, tayo kaaway ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Pero sa pamamagitan ng pagkamatay ng Panginoong Hesus, we were able to reconcile with God. Nakipagbati tayo na wala yung galit ng Diyos sa atin dahil sa pagkakapasakit ng Panginoong Hesus, yung kaniyang kamatayan o yung kaniyang dugo. At yung binabanggit dito, itataas, pagkatapos ng paghihirap, alam nating lahat ito na yung muling pagkabuhay niya, siya'y umakyat sa kalangitan at umupo sa kanan ng Ama. At siya ngayon ay tumatayo doon bilang tagapamagitan natin o yung tinatawag natin sa English na advocate, na siya yung talagang siya'y magbabantay sa ating lahat sa panahon tayo aakit na sa kalangitan at ipapahayag niya sa Diyos na tayo ay kaniyang iniligtas, na tayo ay kabilang doon sa mga naligtas. Ayan. Inihaharap ni Propetang Isaias ang lingkod bilang isang figura na may malaking kahalagahan at karangalan. Ang paggamit ng salitang masdan ay nagpapahayag ng simula ng talata at nagbibigay pansin sa kahalagahan ng sinasabi. Sa King James, yung salitang behold, ibig sabihin masdan, magtuon, magbigay ng pansin. Ibig sabihin, pagka nabasa natin sa Bible yung mga salitang behold, o kaya ay masdan, ibig sabihin ang mga susunod na talata nito ay binibigyan diin. Napakahalaga. Ayan, kaya dapat nating pagtuunan ng pansin. Doon sa mga nag-aaral ng hermeneutics, pag nakita mo yung salitang masdan, automatically, makikita mo na sa kasunod dun yung konteksto ng paragraph na yon. Na po kasi talagang yun ang binibigyan ng diin. Ayan. Ito ay nagbibigay utos sa mga tagapakinig na bigyang pansin ang kanyang ihahayag tungkol sa lingkod. So, kaya nga mayroong paunawa para sinabi, gumising ka at ito ang gawin mo. Itong susunod na salita ay ipagtuunan mo ng pansin. Ang talata ay nagpapatuloy sa pagpapahayag ng lingkod ay kikilos ng may katalinuhan. Mayroong wisdom, mayroong intelligence, mayroong hindi naman cleverness, no? Ayan, so ang kanyang pagkilos ay isang organisadong pamamaraan at may malawak na pangunawa. Nalalaman, nauunawaan nitong Mesiyas, nitong lingkod na to kung ano yung gagawin niya. Kung bakit niya ito kailangang gawin. Kaya alam na alam niya na siya ay pahihirapan, alam niya na siya ay ipapako sa krus at mamamatay. Kaya yung alam yung damdamin niya nung siya nandun sa Garden of Gethsemane, talaga namang napakabigat. Ikaw na yung dalahin mo sa isip mo yung maya-maya ay huhulihin ka, lalatiguhin ka, tapos papako ka sa krus, pagpapasanin ka ng krus, ipapako, tapos mamamatay ka. Minsan napapag-usapan natin, ang isang taong mamamatay, hindi niya alam na siya mamamatay na. Kaya hindi siya nag-aalala, hindi siya nag-iisip. Pero itong sitwasyon na to, alam ng Panginoong Hesus, alam ni Hesus kung ano ang mangyayari sa kanya ng kapanahunan na iyon. In fact, doon sa kanyang mga aklat sa Ebanghelyo, ilang beses niyang sinabi sa mga apostol na darating ang araw na siya ay mamamatay. At doon nga siya pinipigil ni Pedro. Kaya may isang pagkakataon na sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya na lumayo ka sa akin, Satanas. Bakit nga? Kasi hinahadlangan ni Pedro yung katuparan ng kaniyang ministeryo. Yan. So alam na alam ng Panginoong Hesus na siya ay mamamatay, na ang dulo o kahihinat na ng kanyang ministeryo, ng kanyang gawain dito sa lupa ay mamamatay o kamatayan o yung paghihirap. Na kaya na dito pa lamang sa aklat ni Isaiah ay tinalakay na, kaya tinawag siyang nagdurusang lingkod o naghihirap na lingkod. Ang lingkod na ito ay iniharap bilang isang taong gagawa ng maingat at matalinong mga desisyon na nagpapahiwatig ng isang mataas na antas ng moral at etikal na karakter. Nagpapatuloy ang talata sa paglalarawan ng pagdakila at pagluwalhati sa lingkod. Ang paniralang siya ay itataas at pupurihin at magiging napakataas ay nagpapahiwatig ng ideya ng lingkod na itataas sa isang posisyon na may dakilang karangalan at otoridad. Ang pag-uulit ng mga terminong ito ay nagbibigay diin sa laki ng pagdakila sa kaniya o sa mga magiging resulta ng kanyang ginawang pagpapakasakit sa krus.
yung binabanggit doon sa sa Ephesians chapter 2, no, verse 5, ay hinubad niya ang kaniyang pagiging Diyos hanggang sa huli ay siya'y maitaas. Yan. Yan. Okay. Sa mas malawak na konteksto ng aklat ni Isaiah, ang lingkod ay madalas na nauunawaan bilang isang mesyanikong figura or messianic figure, messianic image. At ang talatang ito ay madalas na binibigyang kahulugan bilang propesiya sa hinaharap na pagdakila o pagluwalhati sa Panginoong Hesus. Ang bagong tipan ay gumagawa ng ilang mga pagtukoy at nabanggit din ito sa aklat ng mga awit. Sa aklat ng mga yung tinatawag na Songs of the Servants or awit ng lingkod na pinag-aralan natin ng nakalipas na panahon. Lalo na kaugnay ng konteksto ng mga mananampalataya na nagpapaunawa kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus. Doon sa ating pag-aaral, doon sa 1 John, ang isang bagay na idinidiin doon ay doon sa unang 4 na talata ng chapter 1, ipinakilala ni Apostol Juan ang Panginoong Hesus kung sino siya na tumubos ng ating mga kasalanan. Ngayon, ang isang hamon na dapat nating matutunan doon ay tayo ay iniligtas ng Panginoong Hesus. So ano yung ating dapat na maging tugon? Dapat nating maging ugali or sistema. Mananatili ba tayo sa pagkakasala o hindi? Mamumuhay ba tayo sa kadiliman o sa kaliwanagan? Ayan. So yan po yung mga sitwasyon na tinatalakay doon. Nakaugnay pa rin sa buhay ng Panginoong Hesus, kanyang ginawa. Ang mga temang nakapaloob sa talatang ito ay kinabibilangan ng katangian ng karunungan, karangalan at pagdakila. Ang lingkod ay inilalarawan bilang nagtataglay ng mga katangian ng kahinahunan at pagpapasya. Gayon din ang pagiging karapat-dapat na maitaas o kaya at magkaroon ng mataas na papuri at paggalang. Sa iba pang simbolikong paraan, ang pagdakila at pagpupuri sa lingkod ay maaaring makita bilang kinatawan ng tagumpay ng katuwiran at karunungan at katarungan. Alam nating lahat na matapos na mamatay at muling mabuhay ang Panginoong Hesus, ito ay hindi simpleng pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay. Subalit ito ay naglalarawan ng tagumpay ng Diyos at ng lahat ng mananampalataya sa kasamaan at sa kasalanan. Kaya nga ang sabi doon, O death, where is your sting? O kamatayan, nasaan ang iyong kamandag? Ibig sabihin, lahat ng taong nakipag-isa kay Kristo ay hindi na mamamatay. Mamamatay physically, pero muling mabubuhay ang espiritu at makakasama ng Diyos doon sa kalangitan. Ang pagtataas ng lingkod sa isang posisyon na dakilang autoridad at karangalan ay sumasalamin sa tagumpay ng mga layunin ng Diyos at ang pagtatatag ng kanyang kaharian sa lupa. Ang simbolismong ito ay lalong pinatitibay ng kaugnayan ng lingkod ng Mesiyas at nauunawaan bilang ang sukdulang katuparan ng plano ng Diyos na tubusin ang sangkatauhan. Darating ang panahon na ang kaharian ng Diyos ay itatatag sa lupa at ito ay pagkaharian ng Panginoong Hesus kasama tayong mga mananampalataya. Yung mga na-rapture ay muling bababa at kasama ng Panginoong Diyos. Ayan. So, alam nating lahat, generally, ang nilalaman nito ay ang naghihirap na lingkod, ang kanyang ministeryo, at ang dahilan kung bakit siya ay pahihirapan. Yung binabanggit na siya ay, ano yung nabanggit kanina na siya ay mapapahiya, masisira ang kanyang katawan, ang kanyang physical na pagkatao, pero pagkatapos ng lahat ng ito, siya ay pararangalan at itataas. Walang sa kasaysayan, walang ibang ng tao na pinangyarihan ng bagay na yan maliban sa Panginoong Hesus. At ito ay disenyo ng Diyos. Bago palikhain ang mundo ay alam na ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin at ito ay nakaplano na. Sumusukat ito sa kapag-ibig ng Diyos na hindi kayang ilarawan ng anumang bagay. Kaya nga, gayon na lamang, walang adjective na pwedeng makapag-describe sa lawak, sa lalim, sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ang ginamit na salita ay gayon na lamang.
For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Okay, sa talatang 14, sabi dito, marami ang nagulat nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kaniya. Halos hindi makilala kung siya ay tao. Kahit naman siguro tayo, kung tayo nabubuhay sa panahon na yon, hindi natin siya makikilala. Nagkaroon lang tayo ng idea doon sa mga pelikula na ating napapanood kung paano siya binugbog. At doon nga sa yung pelikulang Passions of the Christ, ay grabe ang ginawang pagbugbog sa kanya doon. In fact, may mga tao na nanonood daw ng sine, base sa mga balita na nabasa, habang nanonood ng sine, inatake. Kaya bandang huli ay hindi na ipinromote na panoorin eh. Inatake habang pinapanood yung Passions of the Christ kasi naawa sila sa ginawang pagpapahirap sa Panginoong Hesus doon sa karakter ng Panginoong Hesus doon sa pelikula na iyon. Okay, sa pangkalahatan, ang talatang ito ay naglalarawan ng damdamin at pagpapaalala ng pagdurusa at sukdulang sakripisyo ng Mesiyas. Binibigyang diin ito ang malalim na pag-ibig at habag ng Diyos at ang kapangyarihang tumubos ng ating mga pagkakasala sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ang ginawang pagpapakasakit ng Diyos ang pundasyon ng teolohiyang ito at isang testamento ng walang hanggang kahalagahan ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Yung salitang namatay ang Panginoong Hesus para tayo magkaroon ng buhay. Siya'y nasaktan para tayo ay magkaroon ng kaginhawahan. Yan. Mamaya mayroon ako diyang ma-share na isang kanta. Ang talatang ito ay naghahayag ng propesiya na naglalarawan ng paghihirap ng Mesiyas o ng Panginoong Hesus na nangyari sa panahon ng Bagong Tipan sa kanyang pagkakapako at pagkamatay sa krus. Ang talatang ito itinuturing na katuparan ng mangyayaring kahirapan na nagdurusang lingkod. Siyempre, ng panahon ng Lumang Tipan, hindi pa ito nangyayari. Pero ito'y nangyari sa kapanahonan ng Bagong Tipan. At ito'y nasaksihan na lang natin sa pamamagitan ng mga pelikula, sa pamamagitan ng mga nababasa natin dito sa Biblia. Yan, nung tayo mga bata ay naalala ko yung pasyon, Yan diyan ko unang nalaman itong mga bagay na to, pero marami dong mga sablay. Ang panilalang marami ang nagulat nang siya'y makita ay nagpapahiwatig ng literal na pagkagulat at pagkamangha sa kanyang anyo dahil sa pagkabugbog. Ilinarawan ng talata na halos hindi siya makilala kung siya ay tao. Maaari nating maisip ang nangyaring pagkasira ng kaniyang mukha dahilan sa mga sakit ng pisikal na sugat o mga dugo na posibleng tumulo sa kaniyang mukha at sa ibang bahagi ng katawan. Ang kanyang itsura'y malinaw na naglalarawan ng pisikal na paghihirap at pagtitiis ng sakit. Yan, tapos ikaw pa'y nagpasa ng krus. Ang propesiyang ito ay natupad sa pagdurusa at pagkapako sa krus ng Panginoong Hesus na inihayag sa mga salaysay sa Bagong Tipan, sa mga aklat ng Ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Ihinayag sa mga tala ang matinding pagbugbog sa pisikal na katawan ni Jesus bago siya tuluyang pinagpasan at ipinako sa krus, Pero ngayon ay November at mga ilang linggo na lang ay isa-celebrate natin ang Pasko at kapanganakan ng Panginoong Hesus. Pero dito pinag-uusapan natin yung kaniyang paghihirap. Ba? Yung isang magandang bata na kinasabikan, kinatuwaan ng mga pastol, ng mga pantas, siyempre ni Maria at ni Jose, bandang huli ay ganito ang naging itsura, sinira ang katawan. Dahilan sa ating mga kasalanan. Ang patunay na siya ay nilatigo o nasaktan ay maraming talata. John chapter 19 verse 1, kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Sa Marcos chapter 15 verse 15, sa paghangad ni Pilato na mapagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barrabas at si Jesus naman ay kanyang ipinahagupit at pagkatapos ay ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Sa Matthew chapter 27 verse 26, pinalaya nga ni Pilato si Barrabas at ipinahagupit naman si Jesus. Pagkatapos ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. At sa Lucas naman, ito ang kanyang isinulat, chapter 22, verse 63 to 65. Samantala si Jesus ay kinutya
at binugbog ng mga nagbabantay sa kanya. Siya'y piniringan nila at pinagtatanong, hulaan mo, sino ang sumuntok sa iyo? Parang nililibak siya, no? Marami pang panlalait ang ginawa nila sa kanya. Merong pelikula na may titulong Jesus yun, at Tagalog, galing sa aklat ni Lucas. Kasama pa sa mga pisikal na pagpapahirap ang panlalait, pagtatawa, at pag-alipusta sa kanyang pagkatao. Sinuotan siya ng damit na panghari, linagyan ng koronang tinik at kunwari hinuyukura na tila gumagalang sa hari. Subalit ang totoo, siya ay nililibak. Ang pagputong ng koronang tinik na idiniin sa kanyang anit ay nagdulot ng matinding pagdurugo buhat sa kanyang ulo. Sa oras ng kanyang pagkakapako sa krus, ang pisikal na anyo ni Jesus ay tunay ngang nasira at nadungisan, kaya't hindi na siya makilala. Tapos nagbuhat ng krus sa mainit na disyerto. No po, yung lugar na yan ay mainit, Israel. No po? Ang talatang ito ay naglalarawan ng bigat ng ginawang pagtubos ng Panginoong Hesus sa ating mga kasalanan. Kaya nga sinasabi, walang bayad, wala tayong ibinayad. Pero ang naging kabayaran ay ang buhay ng Panginoong Hesus. Kaya pa nating tumbasan ng halaga. Kahit yung mga kinurap ng mga kontraktor daw at ng mga DPWH engineer o kung sino man nangurakot, hindi kayang itumba sa naging pagpapakahirap ng Panginoong Hesus. Sinabi sa talatang 3 na tayo ay tinubos na walang bayad. Ayan nga, totoo yon. Ang pisikal na paghihirap na tiniis ni Jesus ay isang patunay ng kaniyang pagmamahal at sakripisyo para sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ng kusang pagdaan sa gayong matinding pagdurusa, ipinakita ni Jesus ang kaniyang pangako na tutuparin ang kalooban ng Ama at magbibigay ng paraan para sa kaligtasan sa katauhan o sa sangkatauhan dahil sa kasalanan. Mayroong isang awitin na kinanta natin dito sa church. Ang title ay How Deep. Sabi sa lyrics, no? You were broken that I might be healed. You were cast off that I might draw near. You were thirsty that I might come drink. Cried out in anguish that I might sing. Sa Tagalog, nasira ka upang ako'y gumaling. Itinakwil ka upang ako'y makalapit. Nauuhaw ka upang ako'y uminom or makainom. Sumigaw sa dalamhati upang ako'y magsaya sa awitin. Grabe, no? Yung lahat ng pangit na nangyari sa Panginoong Hesus, ang balik sa atin ay parang kagandahan, pawang pakinabang. Sipin natin, talagang grabe ang paghihirap, mapapaiyak ka na lang eh. No po, kaya may mga pagkakataon, napapag-usapan lang minsan yung paghihirap ng mga lingkod ng Panginoon, ng mga pastor, yung mga sitwasyon na nararanasan. Pero kung tutuusin, baliwala yung hirap nating mga pastor dahil sa ginawang paghihirap ng Panginoon. Kaya, who we are to complain? Sumunod na lang tayo kasi sa dulo ng lahat ng ito, may pangako ang Panginoon. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay naglalarawan ng mga sumusunod na interpretasyon ayon sa Reform perspective. Una, si Jesus ang nagduros ng lingkod na pinahirapan, sinaktan at inalipusta, pagkatapos ay pinagbuhat ng krus, ipinako doon at doon na rin namatay. Ang Mesiyas o ang Panginoong Hesus ang naging tagapagbayad ng ating kasalanan at ito tinatawag na substitutionary atonement, yung pag-substitute o pagpapalit. Ito ay nagbigay katuparan sa pagpapako sa krus. Nakikita ng Reformed theology ang brutal na katotohanan ng physical na pang-aabuso kay Jesus bilang direktang katuparan ng propesiya. Ang nakakagulat at hindi makilalang kalagayan ng kanyang katawan ay isang patunay sa tindi ng paggagupit ng mga Romano at ng karahasang kaniyang dinanas. Ipinakita rin ng Panginoong Hesus ang kaniyang kababaang loob, Ephesians chapter 2 verse 5, na inuugnay sa kaniyang pagpapakumbaba sa lahat ng ginawang mali sa kaniya. Dinuraan siya, pinagtawanan, pinaghati-hatian yung kanyang damit, pero yung sabi niya, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa dulo ay ipinanalangin pa nga niya ang mga ito. At yun nga, may iniligtas yung magnanakaw. At kung hindi ako nagkakamali, meron doon yung nagpako sa kanya ay nabulag yata.
Tapos sa bandang huli ay pinagaling pa niya. Yan. Naglalarawan ng walang hanggan at hindi kayang sukating pagmamahal at pagmamalasakit ng Panginoong Hesus sa tao sa likod ng ating pagtalikod sa Kanya. Sa kabila ng ginawang pag-alipusta at pagpapahirap sa Kanya, nakuha pa niyang ipanalangin at patawarin ang mga tao. Mga kapatid, bilang pagwawakas, ang ginawa ng Panginoong Hesus ay larawan ng hindi masusukat na pag-ibig, pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos sa atin. Ito ang pundasyon ng totoong pag-ibig, ng totoong pagmamahal at pagmamalasakit. Walang kondisyon, gagawin ang lahat para matulungan, mabigyan ng kapakinabangan ang taong minamahal. Kung anumang klaseng pag-ibig ang nais ninyong ipang-unawa sa binabanggit ko, tatandaan natin lahat, ang totoong pag-ibig ay may pagmamalasakit sa taong iniibig. Ito man ay agape, ito man ay eros, ito man ay philia or storge. Ganun dapat ang maging definition. Pag hindi tunay at wagas ang pag-ibig, kung ito'y walang nilalamang pagpapakasakit, hindi ito totoong pag-ibig. Ito ay conditional at ang lahat ng conditional sa dulo ay uuwi sa pagkawasak at pagkasira. Ang totoong pag-ibig, ang totoong pagmamahal ay walang kondisyon, hindi naghahanap ng kapalit. Ito ay ginagawa at ipinaparamdam kahit na nasasaktan, kagaya ng ginawa ng Panginoong Hesus. Salamat mga kapatid sa inyong pakikinig at pagsama sa ating talakayan. Humanap po tayo ng totoong pag-ibig kung yan man ay eros. Pero sa mundo ng spiritual, ang pag-ibig ng Diyos ay nandito. Atin na po ito lamang tatanggapin at ipapamuhay. Salamat mga kapatid ulit. So hanggang dyan lang po ang ating talakayan sa gabing ito. Bukas ay tatalakayin natin ang verse 15 at ang panghuling pinaka-summary ng chapter 52. So tayo po'y magwakas sa pamamagitan ng pananalangin. Samahan po ninyo ako ulit. Muli po, Amang Diyos, maraming salamat sa gabing ito. Sa iyong pagsama, sa iyong paggabay sa amin, pagbibigay ng karunungan, ng bukas na puso at isipan, upang mapag-aralan namin at matalakay ang mga bagay na ito. Gabayan mo kami, Panginoon, sa mga susunod na bahagi ng aming buhay, ang pamamahinga namin ngayong gabing ito, ang practice ng music, at ang bawat isa na nasa iba't ibang lugar, pagpalain mo sila at gabayan, Ama, magkaroon ng mapayapang buhay, makauwi sa kanilang mga pamilya at maisaayos ang mga buhay. Magampanan ang mensahe ng mga salita sa kanilang buhay. Salamat po, dakilang Diyos, ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat. Si Pastor Nanding, si Mami Ay, bagamat nasa malayong lugar, ay humabol sa ating pag-aaral. Si Pastor Claude, syempre. Andito siguro si na Christine. Syempre pamilya ni Ate Alma, si Sister Ana. Yan, si Brother Edgar ay nagsabi dahil nasa seminar siya, hindi siya makaka-attend sa ating gawain ngayong gabi nito. At sa mga hindi ko po nakitang pangalan, salamat po sa inyong lahat sa pagsama ninyo sa ating pag-aaral. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. To God be the glory.